Posible kayang lagpasan lahat ng iyong inaasahan sa unos ng paghamon. Isang broadcast journalist sa PTV at siya rin ay isang government network at lalo tigit ay nasa kanyang puso ang pagiging isang misyonaryo. Nagtapos ng kanyang pag-aaral bilang political science major in governance. Dahil sa pagmamahal at suportang ginagawa niya sa MYRC o ang tahanan ng kabataang walang masisilungan ay pinarangalan bilang People of the Year. Isang mapag-arugang ina at ang kasalukuyang direktora ng Kababaihan ng Maynila. Palakpakan po natin ang ating Your Best Choice, ang liwanag ng Maynila, ang ating magiging Vice Mayor, G. Atienza! Masaya po kami na makasama kayo ngayong hapon. Ako po si Chia Atienza, ang bunsong anak ng dating munting Mayor Lito Atienza, direktora ng Kababaihan ng Maynila. Isang organisasyon na kasing lakas, kasing laki, at kasing galing ng kaagapay. Nakakatuwa na malaman na dito sa Maynila, ang mga malalaking grupo ay sama-sama na ngayon. Ang Kababaihan ng Maynila, ang Kabaka at ang Kaagapay. Ganyang kalakas ngayon ang puwersa ng Kaagapay dahil kasama nyo na ang malalaking organisasyon. Magtutulong-tulong para maipanalo ang bawat Manilenyo. Alam niyo po, bata pa lang ako, ang gusto ko mangyari sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yun nais sa katuparan dahil may ibang plano ang Panginoon sa aking buhay. Kaya ako po ay naging isang broadcast journalist kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po yun? Kamukha ko ba siya? Pero kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nagkaroon ng mga programa sa telebisyon ng 7 years. At ginawa ko pong misyon na umikot sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Ginawa ko pong misyon na tayuan ang mga sektor ng lipunan na para sa akin ay dapat magkaboses sa gobyerno. Ngunit sa totoo lang po, sa paglibot namin ni Yorme dito sa Maynila, napansin ko, marami pa ring mga sektor ng lipunan ang napag-iiwanan. At kahit ano pala ang hinaing natin, kung ang gobyerno ay hindi marunong makinig sa tao, ika nga po ni Yorme, nga pa rin pala tayong lahat. Kaya bilang katambal ni Yorme, kanyang vice-alkalde, ako po ay tumatayo sa inyong harapan para tayuan at ipaglaban ng boses ng ating mga lolo at lola ay marinig ng gobyerno. Isang realidad po hanggang sa ngayon, marami pa rin sa ating mga lolo at lola nakikipagsapalaran pa rin para makapagpauwi ng konting salapi na siyang tutulong sa kanilang mga pamilya. Minsan kailangan nila pa rin magkayod para sila ay mabuhay ng mas mahaba para mabili ang mga pangangailangan nilang pang-medikal. Narito po kami ni Yorme para siguraduhin na dito sa Maynila ang ating mga lolo at lola ay magkakaroon na ng totoong suporta at pagmamahal mula sa gobyerno.
Ako rin po ay tumatayo dito sa inyong harapan para tayuan ang mga magulang na nagdadasal araw-araw na mapalaki nila ng maayos ang kanilang mga anak at ang gobyerno ay susuporta pagdating sa edukasyon ng kanilang mga anak. Sa totoo lang po, minsan naiiyak akong makakita ng mga magulang na umiiyak, nagdadasal na sila ay makatulong sa kanilang mga anak na may sakit. Minsan, merong mga magulang nag-iintay na lang dahil nagkaroon na ng taning ang buhay ng kanilang anak at dahil wala silang pangbayad ng mga pangangailangang medikal ng kanilang mga anak. Kami po ni Yorme dito tumatayo para siguraduhin na ang inyong mga anak ay mapupunta sa maayos na gobyerno, mga kamay na susuporta at sisiguraduhin namin na mararamdaman nyo na kakampi nyo ang gobyerno dito sa Maynila. Tumatayo rin po ako sa inyong harapan para magkaroon ng boses ang ating mga kababayan na may kapansanan. Mahirap mabuhay ng may kapansanan, kaya dapat ang gobyerno nakaalalay sa inyo at maramdaman nyo na dito sa Maynila, patas pa rin ang oportunidad ng lahat ng tao. Tumatayo rin ako sa inyong harapan para ipaglaban ng ating mga kababayan, ating mga kapatid na mga Muslim na narito sa ating lungsod. Na maramdaman nila dito sa Maynila, sila ay ating mga kapatid at ating mga pamilya. At narito rin ako para tayuan ang mga LGBTQ+ community na maramdaman nyo na dito sa Maynila, patas ang oportunidad para sa inyo at narito ang gobyerno para alalayan ang inyong mga panaginip sa buhay. Alam niyo po, sa paglibot namin ni Yorme sa 6 na distrito, iisa lamang ang isinisigaw ninyong lahat. Ano nga po yun? Alam ko po na ang sigaw ninyo na bumalik na si Yorme dahil nagnanais at nagdadasal ang inyong mga puso na bumalik ang isang gobyerno na marunong makinig sa mga tao at marunong suportahan ang bawat Manilenyo. Kaya huwag po kayong mag-aalala dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Ngunit, kung maaari, sana isama niyo rin po si Chief Atienza. Ang trabaho po ng vice-alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan ninyo. Kaya kung kayo ay maghahanap ng vice-alcalde balang araw, kailangan mamili kayo ng isang tao na marunong makinig at marunong ipaglaban ang boses ninyo. Kung meron man ako isang bagay na kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, bata pa lang po ako, nakikinig na ako sa hinaing ng mga Manilenyo at ginagamit ko na po ang aking boses para kayo ay marinig at mapakinggan ng gobyerno. Alam niyo po, sa totoo lang, ako po ang hinulma ng aking ama para ipagpatuloy ang nasimula niya dito sa Maynila. Ako po ay nakapagtapos ng Political Science major in Governance 25 years ago. Kailangan ko lang pong sabihin yun dahil ang akala po nung iba, bata pa po ako. 43 years old na po si Chia Atienza. May 3 na po akong anak na malalaki at hindi na po ako dalaga. Dalang-dala na po ako. Pero alam niyo, ang aking ama ay isang naging magaling na vice-alcalde na nakukuha ng 2 termino. Siya po ay naging isang magaling na mabisang vice-alcalde. At nung ako ay bata pa, tinuruan niya ako kung papaano maging isang magaling na vice-alcalde na susuporta sa kanyang alkalde. Kaya mga kaagapay, makakaasa po kayo na balang araw, susuportahan ko po ng buong-buo si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Dahil alam ko,
Ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat miyembro ng kaagapay na narito ngayon. Ang dala ko po sa tambalan namin ni Yorme, habang inaayos namin ang minimum basic needs ng bawat Manileño, ako po ang tutulong pagdating sa livelihood. Bilang direktora ng kababaihan ng Maynila, for 40 years, isinusulong po natin ang livelihood training para sa mga Manileño na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Kaya mga kaagapay, huwag po kayong mag-alala. Dahil sa tambalan namin ni Yorme, babalik po ang pag-asa sa puso ninyong lahat. I love you. Alam ko na ang kaagapay, marami na pong natulungan. Marami nang naipanalo. Mga konsehal, congressman, vice alkalde, alkalde. Sana ngayon, tanggapin niyo rin ako bilang inyong kapatid, bilang inyong anak, bilang inyong apo, at bilang inyong kaibigan. Dahil makakaasa po kayo na ang lahat ng mga programa na minahal nyo nung panahon na si Yorme ang ating alkalde dito sa Maynila, ibabalik po namin ng buong-buo. Ngunit, magagawa lang po namin yon kung kasama namin, mga kaalyado namin. Kaya kung maaari, kung tutulungan niyo po kami ni Yorme, sana tulungan niyo rin po ang aming congressman na si Congressman Joey Uy! At isama niyo na rin po ang aming 6 na magagaling na mga konsehal under Yorme's choice na nasa likuran ko ngayon. Mga kaagapay, ang tawag po nila sa akin ay liwanag ng Maynila. Ngunit sa totoo lang po, ako lang ang sisindi ng apoy sa mga puso ninyo na magbabalik ng pag-asa na sa bawat araw na kayo ay gigising sa umaga, alam nyo, merong gobyerno na kakalinga, aalaga at sisiguraduhin na tatangos ang inyong mga ilong muli at tataas muli ang inyong mga noo na kayo ay mga Manileño. Mahal na mahal na mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat po. Manila! God first! Maraming salamat po muli. Palakpakan po natin ang liwanag ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza. At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal po naming kaagapay, ay talaga namang napakapalad nating lahat sapagkat kasama rin po natin ang dahilan kung bakit ang mga kaagapay ng District 6 ay magkakasama ngayon. Palakpakan po natin ang ina ng kaagapay. Palakpakan po natin, Ma'am Daini Domagoso. Maraming salamat po, Ma'am Daini Domagoso. At sa mga pagkakataon po ito, bago ko po sa inyo ibigay ang ating susunod na tagapagsalita, sabay-sabay mo na po nating panoorin ito. Ang siyudad ng Maynila ay tinagurian na Perlas ng Silangan, the Pearl of the Orient, isa sa pinakamagandang siyudad pagkatapos ng rehimen ng Espanya. Subalit sa kasamaang palad, ito ay winasak ng digmaan noong panahon ng Hapon. At simula noon, tila nahirapan na ang siyudad na bumangon. Hanggang ang isang anak ng siyudad ay tumayo at pinangunahan ang pagbabago nito. Mayor-elect Isko Moreno Domagoso now rolling up his sleeves to bring back the city's lost glory. Ibabalik ko na po ang kalye sa mga tagalungsod ng Maynila. At sa kanyang paglilinis ng siyudad ng Maynila, ginawa niyang araw ang gabi at hindi siya nagpahinga para lang isakatuparan ang kanyang mga pangarap sa mahal niyang siyudad. Nilinis niya ang mga dugyot na mga lugar ng Maynila. Unang-una, ang Divisoria, Lagos Nilad Underpass, at ang Hidden Garden sa tapat ng post office.
Ang mga liwasan ay kanyang pinaganda, kagaya ng Cartilla, Arroceras Park, and the Circle, at ang paraiso ng mga batang Maynila. Ang mga pangunahing na kalsada kagaya ng Calao at Taft Avenue ay kanyang inayos at inilawan pa, kasama ang pagpapalagalat ng peace and order, kaya bumaba ang crime rate at sa tugatok ng kanyang kasipagan. Isang trahedya ang tumupok sa Baseco. Maraming mamamayan ang nasunugan ng mga tahanan. Isang sakuna ang tumurog sa mga puso ng mga taga-Baseco. At sa pagpupa ng apoy, ang mga mamamayan na nasunugan ng mga tahanan ay ginawan niya ng mga matitirahan. Pagkatapos ng 3 buwan, ang mga nasunugan ay meron na muling tahanan. Nag-alab ng gusto ang kasipagan ng Batang Maynila. Kaya marami pa siyang ipinatayo ng mga tahanan. Condominium 1 at Condominium 2. Binondominium 1, San Sebastian Residence. Nagpatayo rin siya ng Pedro Hill and San Lazaro Residences na hinango sa mga disenyo sa Singapore. Nagpatayo pa siya ng maraming eskwelahan sa Maynila. Ito ang Rosauro Almario Elementary School, Manila Science High School, Albert Elementary School, and Magsaysay High School. All 10-story, fully air-conditioned public schools. Sinundan niya to ng pagamutan, kagaya ng Baseco Hospital, Ospital ng Maynila na may makabagong kagamitan na panggamot, kagaya ng CT scan, MRI machines, robotics, at dialysis center para sa mga pasyente na walang pambayad ng ospital. Hindi rin niya nalimutan ang kakatirang Muslim sa syudad. Tinupad niya ang matagal na nilang pinapangarap, ang magkaroon ng sariling libingan, ang kapatirang Islam. At sino ang hindi makakalimot sa madilim na yugto ng ating bansa, ang pandaigdigan na pandemya. At sa paghahasik nito ng peste, kaagad nagpatupad ang Batang Maynila ng 24/7 na testing facility at vaccine drive-thru laban sa pandemya na merong sariling freezers sa mismong lugar ng testing facility. Hindi doon natapos ang mga solusyon na naisip ng Batang Maynila para labanan ang pandemya, at dahil sa kakulangan ng mga pagamutan sa buong bansa, ang Batang Maynila ay mabilisang nakaisip ng solusyon, ang Manila COVID-19 Field Hospital. Ang paggamutan ay itinayo sa loob lang ng 52 araw na tumugon sa kakulangan ng ospital sa panahon ng pandemya. Maraming buhay ang nailigtas ng itinayo niyang paggamutan. Sa pamumuno ni Yorme, umaliwalas, pumanatag, at naibalik ang tayo ng Maynila. Now together, let's make Manila great again. Ang pagbabalik ni Yorme. At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal ko pong kaagapay, isang malaking karangalan mo para sa akin ang ipakilala ang isang taong kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang taong tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at lalatigid ang ating naging kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Tomagoso. Opo kayo. Good afternoon.
O, tingnan natin. Kung kayo'y inaantok-antok na. Ay, una ha, maraming salamat sa inyo. At kayo'y tumugon sa aming panyaya. Alam ko, malayo to sa inyo. Kaya lamang, wala talaga tayong lugar na kung saan tayo'y magkakasya-kasya. Kahapon, District 1, District 2, kanina, District 4, ngayon, District 6. Parami na tayo ng parami sa buong Maynila, mga kaagapay natin dito sa lungsod. Kaya maraming salamat sa Diyos at nakarating kayo ng ligtas. At sana makauwi din kayo ng maayos. O, tingnan natin kung sino pinakagising. Todix. O. Hi! Hello! Pwede. Pararapol mo na lang si Joaquin. Dito naman. Hi! Hello! Ano? Papatalo ba kayo? O, simula rito. Hanggang doon, sa kasarap. Hi! Hello! May kalalagyan kayo. O, Tadit, doon, hanggang doon, at dito sa harap. Hi! Hello! Ay, gising na gising ang mga kaagapay. At maraming salamat din kung nagpagawa pa kayo ng mga poster ninyo. Talaga kaagapay, gumagastos po no? Sa aming mga bagong miyembro, welcome po kayo sa aming kaagapay. At itong mga taong itong kasama nyo ngayon, itong mga nakasama namin, since 2007, ang kaagapay nagsimula sa Tondo. Nagkaroon ng produkto. Sa pagkakaisa ng kaagapay, may na-produce na isang konsehal sa Tondo, Maynila noong 1998. At ang kaagapay din sa buong Maynila, hindi lang isa ang naiproduce. Kalaunan, kayo na mga naparito at 10 na mga kasama natin sa iba't ibang distrito, nakapag-produce kayo ng 36 out of 36 councilors sa buong Maynila dahil sa pagkakaisa ng kaagapay. At hindi lang po nakapag-produce din kayo ng 6 na congressman, 6 out of 6 congressmen in the city of Manila. At nakapag-produce din kayo ng 2 vice mayor. Dalawa. Ako at yung isa. Tama ba? At hindi lang vice mayor, nakapag-produce din kayo ng 2 na mayor. Ako at yung isa. Tama ba? Ganyan kaasim, ganyan katindi ang kaagapay ng Maynila. Kaya taos puso ang aking pasasalamat sa bawat isa sa inyo. Sa mga bago, may pagtanong ninyo sa mga luma, minsan nagastos pa sila. Tingnan po ninyo, yung mga poster na yan. O hindi ba gastos nila yan? Puyat, pagod, hirap. Sa lahat ng mga kaagapay na narito at 10 ng ating mga kasama sa buong Maynila, sana yung napanood yung video, sana hindi kayo
at hindi ko kayo naipahiya sa mga taong pinakiusapan ninyo na iboto tayo noong araw. At sana, dyan sa mga resibo na yan, resibo na dahil sa inyo, nabigyan ako ng pagkakataon makapaglingkod sa bayan. At nawa, itangos ng ilong ng bawat isa sa inyo na itong batang produkto ninyo, hindi naman tayo nagkamali noong 2019 election. Ngayon, magkakasama tayo ulit. May laban ulit. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? 85 days to go. 85 days to go. Mapupuyat kayo, mapapagod kayo, mahirapan. Pero bilang ganti sa lahat ng sakripisyo ninyo, kung ano yung napanood ninyo, itutuloy nating muli sa loob ng syudad ng Maynila. At ngayon, kung nagawa natin yung mga ganong bagay sa loob ng 3 taon, may pandemya pa yan. Partida pa. Samahan ninyo kung gawin natin yan sa loob ng 10 taon dito sa lungsod ng Maynila. Sapat ng minsan kong inalay ang aking sarili sa ibang tao. Nagdesisyon na sila, balik na lang tayo dito sa Maynila sa loob ng susunod na 9 na taon ng buhay natin sa ating minamahal na lungsod. Mga kaagapay, I love you too. Pumanatag kayo. Alam ko, galit na kayo. Alam kong inis na kayo. Alam kong gusto nyo nang sumagot. Pero wag. Katulad ng dati pa nating itinuturo sa mga kaagapay, patuloy kayong magpakababang loob. Huwag tayong magyayabang. Huwag tayong papatol sa away. I love you. May asin pa yun, ha? Pwede pa. Dahil napapansin ninyo, mga kaagapay, dati isa lang ang naninira. Ngayon, 2 na. Left and right, left and right. Yung isa, nung araw, panay papuri. Papuri rito, papuri roon. Papuri rito, papuri roon. Yung isa naman, akala mo si Superman. Ang tanong ko lang naman ay simple. At tanong namin, mga taga Maynila, I love you too. Ang tanong natin sa kanila, ang tanong ng bawat isang Manileño, nasaan kayo ng pandemya? Ngayon, bumabaha ng bigas. Ngayon, bumabaha ng dilata. Kailangan namin yan nung pandemya. Tama ba? Ano? Bali? Matalino ang mga taga Maynila. Kayo,
na mga nangabuhay dito. Kayo lahat, tayo, salamat sa Diyos. Hindi tayo na-disgrasya ng pandemya. Pero, kung meron mang testigong buhay sa nangyari sa loob ng Maynila, sa kasagsagan ng pandemya, ang bawat isa sa inyo ay testigong buhay at kaya natin sabihin ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Kaya, wag na wag niyo silang papatulan. Sila, puro panira dahil wala silang maikwento. Walang kwentong may kwenta. Tayo, may resibo, may prueba. Sa dividendaso, lumalabas tayo. Dahil tayo ay may prueba. Tama ba? Ang tanging isagot nyo sa kanila ang bagay na natikman, naramdaman, at nakita ninyo sa panahon na ako ay ipinaglaban ninyo bilang maging alkalde ng lungsod ng Maynila. Kaya, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, sabik na ba kayong bumalik ang gobyernong mabilis kumilos? Gusto nyo bang matulog ulit ng mahimbing dahil habang natutulog kayo sa kalagitnaan ng hating gabi, alam ninyo na may gobyerno pa sa kalsada ng lungsod ng Maynila? Gusto nyo bang mawala ulit ang mga tolongges dito sa Maynila? Gusto nyo ba ng kaayusan sa Maynila? Gusto nyo ba ng kalinisan sa lungsod ng Maynila? Samahan ninyo ko, babalik na tayo sa lungsod ng Maynila. At nais kong ipaalala sa bawat isa sa inyo, kanina ikinuwento ko ang mga produkto ninyo na mga lingkod bayan. Ano ang punot dulo nito? Kaya nyong maglagay sa pwesto ng mga nasa lingkod bayan. Tama o mali? Kaya nyo rin mag-alis. Kayo ang naglagay, kayo din ang mag-aalis sa kanila. Ang sexy naman nun. Kaya, thank you. Mga kaagapay, narito ang aking mga kasama. Pakpit na to. Ang pakpit, iba't ibang rekado para sumarap at tawaging pakpit. Tama mali? Narito na, wala na kayong hanapin pang iba. Narito ang ating kasamang Christian Joel Oy! Joel Elmer Par, Doc Mercado, Kid Marasigan, Kalol Volter Castañeda, at ang antigo ng sais. Hoy!
Ang lupit ng pagmamahal niya sa sais. Patay na siya, bumuhay pa. Pinatay eh. Pero buhay na buhay ang kanyang damdamin na muli maglilingkod natin ko si Hal Lo Veloso! Noy! Baka naman, dito lang kami sa Gedli. At siyempre, mga nanay at tatay ko, Batang Maynila. O tayo, ang totoo naman dahil sa inyo, naupo yung mga ilan dyan. Tama ba? Napuyat kayo. Napagod kayo. Halos hindi na kayo pansinin ng kamag-anak ninyo. Minsan para kayo nagsusubo ng kaning mainit sa bibig ng ibang tao. Pero hindi kayo bumigay. Sila'y nagtagumpay. O ngayon, sila'y nagtagumpay. O sa tulong nating lahat, ngayon, tumigas sa mga leeg nila. Nagka-stiff neck. Okay lang yun. Sila naman na magdadala nun sa buhay nila eh. Tama, mali? Nakatulong tayo sa kanila, nilingon nila tayo hindi, basta tayo, kaya natin sabihin, sa Mang Iskinita, sa Pandakan, sa San Miguel, sa Santa Mesa, sa Punta, sa Bacoor, sa Santa Ana, tayo matangos ang ilong natin. Basta kami nakatulong sa inyo dati. Dati yun. Iba na ngayon. Pwede ba? Ang ating Congressman Joel Oy! O, yung Vice Mayor ko, may asim pa. Mukha lang po yan 19. Naintindihan nyo na yun. Siya ay graduate ng Lasal. Mahilig yata ako sa babae. Vice Mayor ko rin dati babae. Tama, mali? Mahilig yata ako sa Lasalista. Si Daini, Lasal din yan. Pareho sila, si Ma'am Daini nyo. Lasalista yan. Silang dalawa, parehong Lasal. Nakakalawit lang sila ng Atenista. Ayaw nyo maniwala. Ako ay graduate ng Ateneo. Ateneo de Tondo. Si Daini, Lasal. Nadali na taga-Tondo. Nakakalawit sa Gendli. Nayari sa Kanto. Ang aking Vice Mayor, graduate ng Political Science. So, she knows. She knows how the government works. Being a presiding officer of the Sangguniang Panglungsod, aral sa kanyang ama. 6 na taon na Vice Mayor ang kanyang ama. Siguro hindi naman nakakayang ipagmalaki ko sa inyo na may karapat-dapat na Vice Mayor ang ating lungsod. Ang ating Vice Mayor, Chi Atienza! Kumpleto na. Kumpleto na. Baka naman ako makakalimutan nyo. 85 days to go. I love you. Parang boses lalaki yun. Days to go. Sa ating mga bagong kasama, may panahon pa. May panahon pa. Habang sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na kayo'y magpakababang loob, stay humble, pero be firm. Huwag tayong magpapatalo, magpapatukso sa kokonting kakarampot na pansamantalang para sa bitukan natin. Nakita niyo naman ninyo. Ngayon ba,
may nakikinabang habang tayo nandito sa Coliseum na to. May nakikinabang ba sa programang itinaguyod na natin? Wala na tayo sa pwesto, pinakikinabangan pa ng tao. Look at the bigger picture. Habang kayo'y mababa ang loob, ito naman, palawakin ninyo ang inyong mga kamay. Hahabain ninyo ang inyong mga kamay. Umakap kayo ng umakap. Akapin ninyo ang inyong pamilya, ang inyong kamag-anak. Huwag kayong masyado munang lalayo sa loob ng bahay ninyo. Matapos sa loob ng bahay, yung kapitbahay mong marites. Kalawitin mo sa wakali, yung kapitbahay mong si Marisol. Kalawitin mo sa kanan. Pagtapos doon, pumunta ka na sa buong barangay. Magparami kayo sa mga bago natin ngayong kasama. Tayo ngayong araw na ito, kinasal tayo. At ang isa sa sinasabi, pagkatapos ng kasal, ano? Humayo kayo at magparami! Kagapay, dadami pa ba tayo? Kaya ba natin dumami? Naniniwala naman ako. Dati nga, tanungin niyo si Chief Joel, nung araw, isang hallway lang tayo. Ngayon, isang Coliseum, hindi pa magkasya isang distrito. Buong Maynila na tayo. Kaya tingin ko, may awa ang Diyos, magtatagumpay tayong lahat. At yan, mga kaagapay, ang garantiya ko sa inyo, papaliguan ko ulit ang lungsod ng Maynila. Ibabalik ko ulit ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Ibabalik ko ulit ang pagkakataon na ang inyong anak makapapasok sa eskwelahan na maayos. May ospital at gamot. Hindi lang building, kundi may gamot. Oportunidad makapaghanap buhay muli ang mga taga-lungsod upang mapalago ang ekonomiya ng ating minamahal na lungsod. Samahan ninyo kaming lahat. Your best choice tayo sa Mayo sa pagdating ng takdang panahon. Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Your best choice is straight. Well, talaga? Talaga? Bakit ko yun nasabi? Nagawa nyo na dati. Nagawa nyo dati. Baka kala ninyo na ipanalo nyo mayor, vice mayor, 6 na congressman, 36 councilor, 0 ang kalaban. Kung nagawa nyo dati, kaya nyo gawin muli! Tayo! Babalik na tayo! Babalik na tayo! Babalik na tayo! And together, we can make Manila great again! Maraming salamat! Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal! Thank you, Manila! God first, thank you. Maraming salamat po, Yorme Isko Moreno Domagoso at Vice Mayor G. Atienza. At game din ang ating magiging kinatawan sa Kongreso, Congressman Joey Uy! Muli po, maraming salamat po, Yorme Isko Moreno Domagoso at Vice Mayor G. Atienza. Kasama rin po ng ating pong mga Yorme's Choice sa paumuna po ng ating magiging Congressman Joey Uy, ang ating pong mga magiging konsehal, Councilor Caloy Walter Castañeda, Councilor Kid Marasigan, Councilor
Councilor Doc Mercado, Councilor Elmer Bar, Councilor Christian Uy, at Councilor Lou Veloso.